at simulan na natin ang kwentuhan. Sa pagpapatuloy ng kwento ng E.S. Batang Kako, nalaman na ni Tanggol kung sino ang kanyang tunay na ama matapos ang sagupaan sa pagitan nila ni Rigor. Isang sagupaan na puno ng tensyon, galit at mga revelasyon. Sa gitna ng nagbabagang emosyon, si Tanggol ang nagwagi, ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay hindi niya nagawang patayin si Rigor. Sa sandaling iyon, habang mahigpit niyang hawak ang pagkakataong wakasan ang lahat ng sakit at galit, tumigil siya. Ano nga ba ang pumigil kay Tanggol? Marahil, isa sa mga dahilan ay ang alaala ng kanyang inang si Marta, ang inang nagpakita ng walang kapantay na pag-unawa at pagmamahal, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Naalala niya ang mga luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina noong mga gabing nagdurusa sila dahil kay Rigor. Gayunpaman, naisip din ni Tanggol ang mas masaklap na katotohanan. Siya ay bunga ng isang krimen, isang karumal-dumal na pagkakasala na ginawa ni Ramon Montenegro sa kanyang ina. Sa puntong iyon, parang sumiklab ang apoy ng kaalaman sa kanyang isipan. Naunawaan niya ang bigat ng kasalanang dinadala ni Rigor, ngunit naunawaan din niya ang bighating tumatak sa nakaraan nito. Ang galit na kanyang nararamdaman ay tila napalitan ng isang mas komplikadong emosyon, awa, galit at kalituhan. Matapos ang laban, mabilis na tumakbo si Tanggol papunta sa kanyang sasakyan. Sa bilis ng kanyang takbo, parang gusto niyang takasan hindi lang ang lugar, kundi pati na rin ang kanyang mga nararamdaman. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at agad itong pinaandar ng matulin. Ang ugong ng makina ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang damdamin. Sa likod ng kanyang isip, nagtatanong siya, ano ang susunod kong gagawin? Saan ako pupunta ngayong alam ko na kung sino ako? Agad naman siyang sinundan ng kanyang mga matatalik na kaibigan na tila hindi rin alam kung paano siya pakakalmahin. Tanggol, mag-usap tayo. Huwag mong takasan ang lahat ng ito, sigaw ni Buboy habang pilit na hinahabol ang sasakyan ni Tanggol gamit ang kanyang motorsiklo. Sa kabila ng kanilang pangulit, tila bingi si Tanggol sa kanilang mga sigaw. Hindi siya makapagsalita. Sa kanyang utak, paulit-ulit ang boses ng kanyang ina, ang galit ni Rigor, at ang masasakit na salitang binitiwan ni Ramon Montenegro noong ipinagtapat nito ang katotohanan. Samantala, si Rigor ay nakahandusay sa lupa matapos ang matinding bugbog na natamo mula kay Tanggol. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa mga pasa at sugat. Ngunit sa kabila ng lahat, buhay pa rin siya. Isang bagay na tila himala. Hindi ito ang unang plano ni Tanggol. Ang balak niya noong una ay wakasan ang buhay ni Rigor, ngunit sa huli, pinili niyang lumakad palayo. Iniwan niya ang sugatang katawan ni Rigor sa gitna ng mapanglaw na gabi. Mabilis namang kumilos si Marta. Nang makita niyang halos wala ng malay si Rigor, nagmamadali niyang humingi ng tulong. Tumawag siya ng ambulansya at sinamahan ang kanyang asawang si Rigor patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang kamay ng asawa. Kahit na puno ng pighati at galit ang kanyang puso, hindi niya magawang tiisin ang asawa na tila agaw buhay. Rigor, magpakatatag ka. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ko ito, pero ayokong masira ka ng tuluyan. Mahina niyang bulong habang tumutulog mga luha. Habang isinasakay si Rigor sa ambulansya, naalala ni Marta ang bawat masasakit na alaala sa kanilang pagsasama, ang mga gabi ng sigawan, ang mga panahong iniwan siya nito, at ang mga pagkakataong wala siyang nagawa kundi magtiis para sa kanilang anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isang bagay ang hindi nawala sa puso niya, ang kakayahang magpatawad. Sa kabila ng lahat ng kasalanan ni Rigor, umaasa pa rin siyang may pag-asa itong magbago. Ngunit habang nasa ospital si Rigor, unti-unti nang kumakalat ang balita tungkol sa laban nila ni Tanggol. Ang mga tao sa kanilang lugar ay nag-uusap-usap na tungkol sa kanilang mag-ama. Hindi ko akalaing anak pala ni Rigor si Tanggol. Ang bigat ng revelasyon na to, wika ng isa sa mga kapitbahay. Paano kaya magbabago ang takbo ng buhay nila ngayon? Hindi biro ang lahat ng ito. Habang abala ang lahat sa kanilang sariling mga haka-haka, si Tanggol naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi siya magpakali. Habang minamaneho ang kanyang sasakyan, biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang mga panahong nagtataka siya kung bakit tila palaging malungkot ang kanyang ina. Ang mga gabi kung kailan tinatanong niya ang sarili kung bakit hindi niya kilala ang kanyang ama. At ngayon, narito na ang sagot.